Halos 50 pampasaherong sasakyan na labis maningil at nangungontrata ang nahuli ng pulisya sa paligid ng mga airport ngayong araw. At para sa detalye nakabantay doon sa Pasay City ngayon, si Gerard de la Peña. Gerard, kwentahan mo nga kami, ano ba nangyari dyan sa ikinasang operasyon ng PNP? Nikki, to be exact ay umabot sa 46 ang mga sasakyan na huli ng Aviation Security Group na kung hindi labis-labis maningil ay nangongontrata naman sa mga pasahero. Sa bilang na ito, 28 ang public utility vehicle o mga taxi, 7 ang UV Express at 11 naman ang habal-habal. Nahuli ang mga ito sa mga operasyon na isinagawa mula noong June 25 hanggang kahapon July 1. Sa NAIA pa lamang, Nikki, 22 PUV at taxi ang nahuli habang 10 naman ang habal-habal sa magkakaibang operasyon. May mga nahuli rin sa paligid ng mga airport sa Catarman, General Santos at Cebu International Airport. Karamihan sa mga ito ay na-impound ng LTO. Ay sa PNP Aviation Security Group, nagsagawa sila ng operasyon na base sa mga ine-report sa kanila ng publiko na mga mapang-abusong mga driver. Isang araw sa nahuli nila ay habal-habal na naniningil ng 350 pesos para sa biyahe mula Terminal 1 papuntang Terminal 3 dito sa NAIA. Ayon din sa PNP ABSE Group, talamak ang ganito mga operasyon dahil sila mismo ay nakaranas na rin ng ganito. Panawagan nila sa mga taxi driver at operator maging patas naman sila sa mga pasahero. Sisilipin na rin ng PNP ABSE Group ang mga taxi para maiwasan ang paggamit ng batingting o yung pampabilis ng patak ng metro. Kailangan din daw ang tuloy-tuloy na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya para masawata yung ganitong mga operasyon. Nikki. Gerard, nabanggit mo kanina, no, na yung mga nahuli kasi, yung iba sa kanila ay lilipat lang sana ng terminal tapos ganun kalaki yung pag-overcharge. Ano bang mga alternatibo na pwedeng gamitin ng mga mananakay para hindi na gumamit pa ng taxi at iba? Alam mo, Nikki, ang mga alternative talaga na masasakyan dito sa NAIA, mga taxi, mga motorsiklo, yung mga motorcycle taxi natin, yung mga TNVS. Pero may inilabas din na impormasyon ang Department of Transportation kahapon na maglalagay ng araw sila ng mga shuttle buses para mas madaling makalipat ng terminal yung mga pasahero. Lalo-lalo na yung mga nanggagaling sa iba't ibang probinsya at kailangan nila ng connecting flight papunta sa ibang bansa. So maglalagay na, or meron na ngayong mga shuttle buses na libre magagamit ng mga pasahero. Kiki. Ayun. Gerard, paalala na lang siguro, ano bang dapat unang gawin kung tayo nga ay maka-encounter ng mga nag-overcharge na taxi? Nako, Nikki, kailangan talagang mapagbigyang alam natin ang publiko na bawal ang pangongontrata at bawal din yung nanghihingi. So kung kung manghingi ng dagdag yung driver, depende na lang sa iyo yon, pero talagang bawal yon. So kapag ganitong merong mga nanghihingi o nangongontrata o talagang labis-labis maningil, kailangang isumbong ng publiko sa LTO o sa LTFRB itong mga ganitong incident. Viral ngayon ng isang motorcycle taxi rider na naningil ng 2,000 piso para sa biyaheng hindi naman aabot sa 300 pesos ang pasahe. Yan ang agenda report ni G. Baroga. Magkano siya? Tila nagkalat pa rin ang mga pasaway sa daan. Isa na namang insidente ng umano'y overcharging ang viral ngayon. Magkano, sir? Hindi, masyadong malaki, sir, yung inyong yun. Terminal 3 lang yung ano nyo eh. Base sa video na in-upload ng All About Pinas sa Facebook, 2,000 ang singil ng isang angkas rider sa pasahero niya na biyaheng mula NAIA Terminal 3 hanggang Cainta, Rizal. Maririnig pa ang kumukuha ng video na tumawad ng hanggang 1,000 piso dahil sa tagang singil ng rider. Kahit 1,000 lang, sir, pasok pa rin sa ano mo yun eh. Pero ang rider, sinermonan pa ang kanyang pasahero. Hindi mo masisisi pa rin yung kapasahero. Kasi pasahero yan eh. Sinubukan naming mag-book sa parehong biyahe sa official Angkas app at ang pamasahe hindi pa aabot ng 300 pesos. Sinuspindi na ng LTO ang lisensya ng motorcycle taxi rider for 90 days habang gumugulong ang investigasyon. Naglabas na rin ng show cause order ang ahensya sa registered owner at driver ng motorsiklo para magpaliwanag. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, nakatutok si DOTR Secretary Vince Dizon sa mga kaso ng abusadong driver at nais niyang maparusahan ang mga ito. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Angkas CEO George Noriega na kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang insidente at kung mapapatunayan, maaaring maba ng rider sa kanilang platform. Meron din umano silang strict zero tolerance policy sa overcharging at off-app arrangements dahil nakokompromiso ang tiwala at kaligtasan ng mga pasahero.